Pero eventually, nanalo sa botohan, maitalaga si Senator Chis Escudero. Alright. Dahil po dyan mga kapuso, magkakaroon tayo ng recap doon sa mga nangyari po kahapon. At tayo po yung magpapagabay. Kagaya po kahapon, meron tayong nakasama sa palatuntunan. Live din po natin mga kasama ngayon ang chairman at lead convener ng Movement Against Disinformation at dati po siyang pangulo ng Philippine Bar Association, mga kapuso. Ang ating binabanggit, walang iba kundi si Attorney Rico Domingo. Attorney, magandang umaga. Thank you for gracing the show. Salamat po sa oras po ninyo. Magandang umaga po, Attorney. Thank you. Papindot po yung Ayan, mic. yan po. Ayan. Yung mic, sir. Yan. Magandang umaga. Ayan, thank you. Siguro magandang unang tanong natin kay Attorney Rico yung sinasabing judicial challenge, no? Dahil nagtalaga ng presiding officer. Ano po ang inyo pong pananaw doon, Attorney? Ang pananaw ko doon of course, may karapatan namang i-raise ni dating Senate President John. No? Opo. But again, ang umiiral na rule dyan is that Congress can promulgate its rules. Mm-hmm. And that would be an exclusive power of Congress. Mm-hmm. And Congress had already, particularly the Senate, pinalitan na nila inamend nila yung rule nila Okay. na pinapapayagan na hindi lang ang Senate President ang preside but another presider in the person of Chis Escudero. Ang main contention ng magkapatid na Senator Cayetano, Alan and Pia Cayetano kahapon, Attorney Domingo, ay malinaw daw sa saligang batas kung sino ang magpe-preside, only the Senate President. Meron po ba na itinatakda talaga ang anumang probisyon ng saligang batas na nagsasabing tanging Senate President ang pwedeng mag-preside sa impeachment court? Particular ho ba yun na nakalagay doon? Explicit bang nilagay dyan na tanging ang Senate President lamang pwedeng mag-preside? Pwede ko bang i-quote? Yes, Sige please. po, sige Opo. po. Section Ang daming 3. dala ni attorney na. Ganda nito. Ang ganda game, sir. Opo. Section 3, subsection 6. Mm. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases on impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath on affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. So I think yun yata ang tinutukoy. Wala akong nakikita na echapuera ang ibang magsisit as a presiding officer. Ngayon, ang sinasabi niya, according to the minutes of the commission, meron daw na Yung debate. sila. Pero okay, assuming na merong debate, na totoo naman, mayroon siyang kinote, no, in all fairness to dating Senate President, pero hindi naman binding yun interpretation lang yun Kaya meron siyang sinasabing mga jurisprudence on that purpose. Meron ding contrary jurisprudence doon. Correct. Sabi nga ni Senator Kiko. Opo. And I think i-ano nila sa memorandum yon. Ang point lang dito, kung meron man deliberation, may debate during the promulgation or during the discussion on what would be article itong aking kababasa, ano na naman yun kuro-kuro yun ng commissioner involved. No? At kung nagdebate sila, hindi na naman sabi natin excuse me, hindi naman natin masasabing unanimous ang kanilang interpretasyon. Because we're talking about construction Senate interpretasyon itong particular na provision na yan. Yes, sir. So yan ang ating sinasabi ngayon. So kung ano yung laman ng debate, minutes ng debate, wala siyang wala siyang bearing dito sa mismong pag-upo ng mga senator judges at sa impeachment trial per se, kundi yung laman mismo ng saligang batas, Attorney Domingo. Totoo yun, pero ang sinasabi lang ni Peter, yung background sa pagkakapromulgate ng particular provision. Persuasive yun, pero hindi conclusive. Ayun, persuasive pero hindi conclusive. In aid lang yun ng interpretasyon kung ano itong pinasa ko. Pero, ibig ba sabihin nito, pwede pa siyang i-challenge sa Korte Suprema yung naging desisyon po kahapon ng Senado? Pwede. Anybody can do that. Sino pwede mag-challenge? Sila. Si dating Senate Senate President. And of course, yung kanyang sibling, si Senator Pia. No? Okay. So,
Anybody, kahit tayo, pwede natin i-challenge yan later on because after all, we have Yes. the standing to do that. Speaking of the presiding officer, ano po ang inyong naging assessment sa performance ko kahapon ng ating presiding officer, Senator Jesus Escudero? Attorney Rico, halika kayo. Lumapit kayo sa mic. Oh. Bakit? Well, Oo. nagkausap ang kahapon kung saan galing na eskwela. law Po, school, yes. no? May Ateneo, may UP. yan, Not with- Importante ba yun? Hindi po importante. In fact, marami pa akong nakikilalang mga manananggol, hindi manananggal. No? Opo. Na napakagaling sa Opo. ibang klase, no? Sa ibang law school. Although, of course, UP College of Law ko. Correct. Mm-mm. Si Jesus Escudero, UP College of Law, hindi lang yun. UP High yan. UP High din ako Okay. University. Opo. Ang point lang dito, yung background ng tao, particularly ano bang background ng ating tinutukoy na personalidad, Mhm. ano ba ang kanyang ginawa. No? So, hindi ko huhusgahan siya. Okay. No? As far as I'm concerned, he's now the presiding officer elect, and therefore he should do his job Opo, opo. according to the Constitution. Did he do his job yesterday as a presiding officer? Well, So far, I've not seen anything that will be questionable. okay. He's been, for example, yung kanyang sinabing to convict is 16. Yes. 16. He is very firm on that. No? So that is an ongoing debate Yes. among pundits. No? Correct. So ang point lang dito is that kung anong sinabi ng presiding officer, since he is the one elected by the Senate as the presiding officer, of course nakatabi niya naman si Senate President. So yan ang atin tutukuyin, yan ang ifa-follow natin. Kaya lang may problema tayo doon. Hindi ko lang alam Sa kung... 16. Oo, doon sa 16. Kasi medyo disproportionate na po yung bilang. Oh. Tanggal na po yung tatlo eh. Di ba? Si Bato wala. Si Marcoleta nasa sa Payatas ngayon, pati si Wala pa, Jinggoy. nasa di ba? PNP General Ay, Hospital sorry. pa. Oo. I mean, hindi na sila... Indispose na siya sa Senate hindi na Impeachment ho sila Court. productive ngayon. I don't know. Kasi ang Constitution po contemplates the full platter of 24 eh. Di ba? Yes. Tama-tama Pero ka. nabawasan tayo ng tatlo. Nabawasan tayo ng tatlo, di ba, Attorney Rico? Ano ba yun? Ano ba sinasabi doon sa CONCON records? Kasi yung magkapatid na Cayetano seems to be an expert of the minutes of the CONCON. Hindi ba nila nabanggit to? Hindi ba nila nakita doon kung ano sinasabi rito sa particular na provision na ito? O kasi walang nag-contra kay Cheese doon sa Wala pang attorney. wala pa tayong naririnig sa kanila kinokontra, no? Mukha namang yatang binabasa nila ang minutes. But again, if you go by the textual explicit provision na subsection 3 nakalagay, a vote of at least one-third of all members of the Senate the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with articles of impeachment. Sa House po yun. Sa House po yan. Ngayon sa atin dito Sa sa Senate to be 2/3. Yes. Okay. Wala namang qualification yun. Ano man 2/3 ng 24 of all? Of all. So ang explicit provision is that 23rd of all members of the Senate. So babaguhin ba natin yun? Mhm. Yung all ba pertains to the 24 or all na nandoon at present sa pag nagbotohan na? Okay, ganito yan. Opo. Merong counterpart provision sa US Constitution on that. Yes, sir. Opo. Ang kaibahan sa US Constitution ng counterpart provision na yan, nakalagay doon, all present Yun. during the promulgation of the verdict. Opo. Tayo hindi ganun eh. Naging silent. All members of the Senate. Mhm. So, yun ang kaibahan sa US Constitution yes. counterpart. Kung ganun lang ka US counterpart natin, pwedeng sabihin yung sinasabi natin ngayon. Correct. So, it's subject to interpretation once again. But again, if we go by the textual, yung explicit provision nung aking sinasabi ng 2/3 of all members, wala nang tayong dapat Kaya lang 16 talaga. Meron 16 daw talaga. meron ng Cuenco. presidente kasi Si di Cuenco. ba? Hindi, tsaka yung kay Corona, di ba? Oo, I'm sorry. Kay Erap.
Arab trial. Dahil si Gloria Arroyo nung mga panahon yon Itinalaga na bilang vice ay president. siya inahalal na vice president at naging 23 na lamang ang composition ng Senado. Pero But still 16 pa rin ang Yes. ang kinailangan para ma-convict. Pero Joel, impeachment to eh. Opo. Opo. Yun naman kay Erap, hindi naman natapos yan eh. Ayun. Walang verdict doon. Okay. Walang So verdict. you Walang cannot cite that. conviction. You cannot cite that as I a stand precedent. corrected, sir. No, it's not. I'm not correcting you, yeah, Joel. yeah. I'm simply saying iba environment. The legal environment in the Correct. Erap case that you just cited is different dito sa pinag-usapan natin ngayon. Pero again, hinog itong issue na ito, Attorney Domingo, para iakyat sa Korte Suprema. Yes. Okay. Siguro magandang mapag-usapan na rin, Weng. Total, yung ano ba tawag dito? Pinresent na yung possibility na ano ba tawag doon? Ibalik sa Senado o Alin? si Marcoleta at si Senator Jinggoy, Ibig sabihin, di ba? bigyan sila ng pagkakataon na mag-participate Mag-participate, sa anumang oo. paraan. Merong online, merong nagsasabi na baka pwedeng dalhin sila habang nagkakaroon ng trial. Although, logistically at saka kung security-wise, medyo hassle mahirap yun, yan. di ba? Mahirap, oo. Kaya lang, pwede ba na padaluhin ang senator na hindi po na nakakulong, nagtatago, doon sa mismong impeachment trial, Attorney Domingo? Tsaka yung sinasabi nilang sui generis in nature daw eh. Baka Oo. pwede rin, alam mo yun, a class on its own. Correct. Baka pwedeng yung mga hindi pa naman napapatunayan nagkasala sa kaso, makapag-participate as senator judge. Naniniwala ako na pwede pa rin sila. Pwede pa rin. Okay. Kasi hindi pa naman sila nako-convicted. The presumption of innocence is still there. So in neutral discussion, dapat bigyan din sila ng pagkakataon dumalo at participate. But with the consent of the concerned judicial bodies, no? Sandigan Bayan. Sandigan Bayan at saka regional trial court, Yes. whoever. So in other words, dapat may pahintulot. No? Kung hindi sila pinahintulot, wala tayong magagawa. Because ang jurisdiction ng Sandigan Bayan would be exclusive. Although Okay. may isang argumento naman doon, Attorney Domingo, sabi nila kung ang ordinaryong mamamayan, kahit lesser offense ang nagawa, tinatanggalan mo ng cellphone, tinatanggalan mo ng pagkakataon to communicate with anyone except kung merong bisita sa kulungan. Bakit para sa impeachment court pwede silang pagbigyan? Because they're still senators and they're supposed to be functioning as such and they're supposed to exercise their duties and functions Hanggat without finality ang without kanilang a kaso. finality. Kaya Hindi mo naman madidisrobe sila as senators Kasi hanggang ngayon senators pa rin sila. Ang sinasabi lang, Attorney Rico, sila, they are charged of the capital crime of plunder, no? And itong kanilang huhusgahan, Weng, 'di ba? Parang ganun din halos ang pagkakaiba lang impeachment ito. Pero ang dating siguro sa ordinary one na Attorney Rico parang 'di ba? Hindi patas, parang hindi patas ang pagtingin ng batas pagka ganyan. Ganun nga, pag titingnan mo sa on the surface, Ganun. pero kung malalim ang pag-iisip natin, makikita natin na yung mga taong yun ay hinala nila to perform their constitutional duties. And one of the constitutional duties ng senators would be to preside and to participate in the deliberation of impeachment until such time that they are really removed as a senator. Ang presumption pa rin, kahit na sinasabi nating malaki ang krimen at mabigat ang krimen nila, ang presumption is they're still innocent Correct. until proven guilty. So that's a basic constitutional right. They are still senators until they are convicted as such. Although kay Senator Jinggoy, Attorney Domingo, meron pa siyang 90-day suspension. Sinususpindi siya bilang senador sa loob ng 90 araw dahil doon sa kaso naman niya nakatiwalian sa ibang division ng Sandigan Bayan. Does that matter doon sa issue na ito? Kung dapat siyang payagan o hindi? Well, kung sinabi ng Senate na kailangan siya ng mag-participate, which I think is still the case, then dapat humingi siya ng authority from the Sandigan Bayan. Kung pinigyan siya ng authority, then pagpa-participate siya. Kaya nga, earlier, as you can see, nat-sense natin na kaya nung old Senate, yung bago bagong si Win Gatchalian, nag-i-insist sila ng
by internet Opo. participation because they're anticipating this matter to come out. Ngayon hindi natin napairal, wala namang e-commerce problem diyan, no. So dapat physical ang kanilang presence. Kaya So, dapat may authority ng court. Iyon. So kailangan po dadalhin sila from kulungan to the Senate. And there will be some security measures, strict ones, para hindi naman magkaroon ng compromise ng kanilang security at ng kanilang potentially paglabas. Opo. At this time, hindi na pwedeng mag-amend ng impeachment rules para pagbigyan daan yung online na participation ng mga senators na hindi physically present. Well, alam mo naman kung anong bilang ang against that, no? Kasi ayaw naman ng karamihan din, the majority right now, ayaw naman nila na may online Correct. So hindi rin sila mananalo. But on that note, ibig sabihin, whether dumalo sila o hindi, lalo na kung hindi sila makadalo at magkaroon na ng botohan, ang hindi sila makaboto, ang magiging trato sa kanilang position would be for acquittal. Yes. Tama ba? Alright. Ganun pala yun. Napansin ko lang kay Attorney Sheila Season? yung lead counsel ni VP Sara, ang sabi niya hinahanapan lang ng Witch hunt daw ito. Witch hunt. Oo. Itong vice presidente natin ay inihalal ng 32 million. Yes. Oo. Overwhelming votes ng mga Pilipino, no? Hindi ko lang ewan ko, does that make sense, Attorney Rico, yung inalal to ng 32 million Filipinos tapos ganyan, gusto nyo tanggalin. Solid argument ba yun? Natatawa kayo. Si Estrada nga napakalaki rin ng yung tinan mo nangyari kay Estrada. So in other words, hindi naman dahil na 32 million nagboto sa iyo, ibig sabihin na pagpapakita ka ng record mo as vice president, ganun din ang gagawin niya. So probably the counterpoint, and I'm not saying it, please, because I'm supposed to be neutral, the counterpart argument is that nakamali yung 32 million. Kasi nga, Diba? The counterpart, if you want to be logical about the entire discussion, Correct. sabihin mo, okay, 32 million nag-alaksyon nung June 2022, siguro yung 32 million na yun nagkamali. Kasi pag nakita ang ebidensya At hindi against na 32 you, million. assuming Joel and na totoo. totoo, nagkamali. Kasi hindi na ipakita sa mga tao. Actually, But I'm not saying that, please. Yes, I'm not saying that. I'm not saying we understand. No, kaya lang yung divorce rate nga sa buong mundo, 70%. Di ba? Kasi hindi nila alam na budol pala yung kanilang napangasawa. Kailangan naman, di ba? Nalaman mong budol yung napangasawa, hindi ka makipag-iwalay. Kaya nga 70%. Ganda na analogy ba? Pero meron ako sana sasabihin sa inyo. Go ahead, sir. Napag-usapan namin ang kasamahan nyo. Hindi ko naman sasabihin ang pangalan niya, no? Kasi baka naman ma-preempt yung kanyang sabihin. Opo. Merong tinatawag na gag order. Yung sinabi ni Senator Presiding Officer Jesus Exactly. Yes. Because we also discussed that before the commencement of the first trial kahapon. Napag-usapan namin sa another studio yan. Itong article, we have time? Yeah, sige po. Tuloy-tuloy lang po. Article 18. 18. Ang last paragraph nakalagay. The presiding officer, and hindi nilagay dito ang Senate President. Opo. Okay. The presiding officer and the members of the Senate shall refrain from making any comments and disclosures in public pertaining to the merits of a pending impeachment trial. The same shall likewise apply to the prosecutors, to the person impeached, and to their respective counsel and witnesses. So in other words, this is an overall gag order, so to speak. So kung ang pag-uusapan nyo ang merits ng kaso ng impeachment trial that is pending right now, and when you talk about merits, hindi lang substansya, pati na ang procedure. Overall yan Wala namang distinction dyan kung substantive or procedural. Hindi ka dapat magsasalita dyan in public. Sub judice rule ba yun? Aside from the sub judice, it is explicit in the impeachment rule. So in other words, when you make, if I may, Opo. if you are going to
solicit any information concerning that Opo. about the merits, Mm-mm. substantive and procedural, from the ones that I had mentioned who are supposed not to publicly make any Yes. comments, then that is what you call, Okay. Oh. in a sense, sub Sub judice. judice. Kasi sabi nga, sui generis to. So Mm. it will be by analogy Mm-mm. a sub judice. Kaya meron sinabi, and I was abroad Yes. and these things, and I was also trying to catch up with these developments. May sinabi isang House representative na kasama sa panel. Mm-mm. Ang problema daw nila ngayon ay ang disinformation and disinformation. Correct. Mm-mm. At lahat ng mga... Kaya walang mag-stop sa mga influencers na maglagay ng mga napakaraming disinformation, tsaka kasi nasa MAD ako Correct. Opo. right? Mm. At ilalagay nila sa mainstream. Correct. Mm-mm. Kaya pag hindi natin patutupad ng strictly Yung gag order. itong gag order na ito, at pwedeng i-contempt ng court. Ah. May contempt power ang Oo. Senate. Mm-mm. Dapat sabihin ng senators, stop because you're influencing us. Mhm. We are supposed to be divorced from any public discussion on what we have to do. So kahit sa social media, effective ang gag order na Of ito, course. Atty. Domingo. Of Kahit course. kahit pa ordinary citizen na gustong maglabas ng kanilang mga comment at pagpuna doon sa takbo ng trial, yung mga legal minds, mga abogado na may sarili silang mga accounts at naglalabas doon ng kanilang mga opinion, bawal yon. Hindi naman. Ano yung bawal? Ang bawal itong minention ko sa iyo. Mhm. Yung pag-discuss ng merits of the case. The senators, The Yes. senator judges. Alright. Oh. the prosecutors, Okay. the person impeached, Yes. respondent, Mhm. and respective counsel. Ayun. O, So malinaw. sila lang ang covered niyan. Ng Yan gag ang order. covered Sila lang dyan. ang covered niyan. Ang pamamahala natin, mga journalists, Oh. pwede naman. Pwede pa tayo mag-usap, attorney. Tungkol dyan. Well, Hindi naman sa Opo, opo. prosecutor, Ah, hindi hindi naman sa na kayo. defense. Oh. Pwede, pwede. Istabay lang mga para kapatid. hindi ma-influence Oo, yung trial. kaya nga. Yes, Ayan, oo. that's true. Okay. Tsaka Ah. recap ang ginagawa natin with Attorney Domingo. Tsaka galit tayo sa disinformation. Naman. Ayaw natin ng fake news, mga kapuso. Nilalabanan po natin yan dito. Alright. Sa ating pagbabalik, ang bagong-bagong balita, and of course, tuloy-tuloy tayo sa pagtatanong kay Attorney Rico Domingo.